Ang piso mo, milyones daw ang kapalit kung totoo. Ito ang barya na sa harap, naka-side view si Dr. Jose Rizal. Sa likod naman, nakabukas ang nobela ni Rizal na Noli Me Tangere. I-check ang inyong mga bulsa, pitaka o alkansya at baka meron kayong naitagong 1971 1 peso coin. Sa Facebook, ang pinakamababang alok, kada piraso nito, 200 pesos. Ang pinakamataas naman, 1 million pesos. Si Rosa, hindi niya tunay na pangalan, middleman o yung tagahanap ng baryang ito. Yung friend ko, nagpapahanap ng 1971 peso coin. Yung harap niya, merong mukha ni Dr. Jose Rizal, tapos yung likod niya, may nakalagay na Noli Me Tangere. Ipapa-frame niya daw, kaya siya nagpapahanap sa akin, tapos ipagbebenta niya daw sa museum. Yun nga lang, kadalasang mga 1972 1 peso coin ang nahahanap ni Rosa. Nag-post na din ako sa mga buy and sell group. Siguro mga 100 to 200 na yung mga nasalihan kong groups. Tapos madami na din naman nag-message sa akin. Umabot siya siguro ng mga 1,000 to 2,000. Kaso wala naman silang maipakitang proof na may hawak silang 1971 peso. Mga luma ring barya, pero sa gisag ng Republika ng Pilipinas ang nasa likod. Wala itong malaking halaga. Yung iba nagsasend sa akin ng 1972, 73, 74. Tapos meron namang ilan na nagsasend sa akin ng mga nudes tapos ng mga chain messages. Pero kinagat ko na din yung offer nila kasi ang baba ng bigay. Meron 1K, 1.5, 2K. Sayang din yun eh. Nakipag-ugnayan ang isa sa aming mga researcher sa mga nag-post online na nagsabing meron silang ibinibentang 1971 na piso. Pero kalaunan, meron namang mga nag-reply sa amin. Pero nung hingan na namin sila ng pruweba, wala naman silang maipakita. Pero sa aming pagtatanong online, may isang tumalima, si Ruel, hindi niya tunay na pangalan. Pinuntahan ng aming team si Ruel sa Davao, kung saan ang kanyang negosyo, PisoNet o yung internet kiosk na para gumana, kailangang hulugan muna ng papiso-piso. Sa pakikipag-usap sa mga kapwa niya kolektor ng mga lumang barya, nalaman daw niya ang kwento-kwento tungkol sa 1971 coin. May tumawag sa akin, tinatanong ko meron pa daw ako 1971 peso coin. Sabi ko, sir marami, meron pa ako dito. Sabi niya sa akin, bibili niya daw, may buyer daw siya. Sabi ko, magkano mo ba sir bibilin? Ang sabi niya sa akin, 1M daw. So nagulat ako. Sabi ko, ilang milyon din yung kikitain ko kasi ang dami kong 1971 peso coin. So sabi ko sa kanya, sige sir, saan ba ang meet up? So sabi niya, doon daw sa may ganitong lugar, then 50% daw. Sabi ko, ano sir 50%? Sabi niya, 50% daw dun sa mismong buyer niya at 50% daw sa kanya. Kaya nung may nakilala si Ruel noong 2015 na isa ring kolektor na merong ibinibentang 1971 na piso at 400 pang mga lumang barya. Yung 1972 at 1973 tsaka yung 1974, binili ko na 1,000 pesos ang isa. So almost 400 pieces yung binili ko sa kanya. Then yung 1971, medyo mahal kasi yung bili ko dun eh. So lahat-lahat umabot din ng 1 million yung nagastos ko. Hanggang nito lang taon, nung isang tiga Maynila raw ang nagpahayag ng interes na bilhin ito. Kaya mula Davao, pinadala at pinagkatiwala ni Ruel ang barya sa kanyang pinsan na si John, hindi niya tunay na pangalan, para ito na ang makipag-usap sa buyer. Yung mga umaharap naman sa akin na nagsasabing buyer sila, pinipicturean lang naman yung 1971 peso coin. Pero sabi nila, pagka-picture babalik na lang daw sila kinabukasan. Pero hindi na sila bumabalik. Ilang araw ako nag-iintay. Pero wala. Hindi naman sila sumasagot sa mga tawag at text ko. Marami pa raw ang mga kumontak sa kanila. Inofera ng libo-libong piso hanggang 1 milyon pa. Para lang sa 1971 na piso. Pakiramdam ko po kasi na ginagamit lang ng mga nagpapanggap na buyer yung picture ng 1971 peso coin ko para mang-scam sa mga Facebook, sa mga buy and sell. Kaya ginawa ko po, every time na may mag-i-inquire sa akin, nakikipag-meet up na lang ako at hindi ko na pinapayagang papicturean nila yung 1971 peso coin ko. Gayunpaman, sina Ruel at John patuloy na naghahanap ng bibili sa baryang hawak nila. Pero wala raw itong katotohanan. Isa lang daw itong fantasya o fantasy coin kung tawagin nila.
Okay lang kung yun ang sa tingin nila na isa tong peking na pera o tinatawag na fantasy coin. Pero para sa akin at para sa mga coin collector, may halaga ito at hindi kayang tumbasan ng kahit magkanong pera. Mariin ding pinapabulaanan ng Bangko Sentral ang mga kwento-kwento na may mga bariyang hinaluan ng precious metals. At least, nasagot na yung katanungan ko kung may halaga talaga yung 1971 peso coin. Well, ganun talaga ang buhay. Hindi lahat ng kumikinang dito. Kaya heto ang ending. Huwag magpapasilaw sa barya kahit pa may kakaiba itong kinang. Hindi lahat ng kumikinang ginto. Mainit ang naging pagkakaibigan ng beking sina Kim at Mitch. Naging mag-housemate sila. Naging mag-best. Pero isang gabi, si Kim bigla na lang nagpakulo ng tubig. At